Isang mainit na balita ang kumalat ngayon sa buong bansa. Si Pangulong Ferdinand Cotton Jr. o PBBM ay napaluha at kinabahan matapos lumabas ang isang video na nagpapakita umano sa kanya na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang naturang video ay mabilis na nag-viral sa social media at naging usap-usapan ng marami. Ayon sa mga kritiko, ito pa lamang ang simula ng isang serye ng mga video na magpapakita sa Pangulo sa parehong akto. Sinabi nila na may 4 pang video na ilalabas na maaaring magdulot ng mas matinding kontrobersiya. Dahil dito marami ang naghihintay at nag-aabang sa magiging susunod na hakbang ng administrasyon at kung paano nila harapin ang isyong ito. Sa kabila ng mga paratang, nananatili pa rin ang suporta ng ilang mga taga-suporta ni PBBM at naniniwala na mayroong mas malalim na konspirasyon laban sa kanilang pinuno. Ang pamahalaan ay nagbigay ng pahayag na magsasagawa ng masusing imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga video. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Panoorin na po natin si Voltes 5 guys para malaman na natin kung sino ba yung si Voltes 5 na yan. Excited na lahat no? Excited na ba kayo guys? Palangga. Excited na lahat kay Voltes 5 mga kaibigan. Ito po ayusin lang natin para mapanood ng lahat. O ayan na. Ilalabas na lahat mga kaibigan. Panoorin po natin to guys. Palangga, tatanawin kang hero ng taong bayan pag inilabas mo si Voltes 5. Sabi ko sa inyo, 3 days, abalos kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putang ina nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Ilabas mo na si Voltes 5. Madam, ilabas mo na si Voltes 5, di ba? Diba? Ang ganda pa naman niya, ang alindog niya, 'di ba? Bakit karamihan sa mga maalindogan like you guys ang tatapang, no? Hindi takot matsugi o hindi takot magurgur. Bakit gusto pang gumastos ng buwaka ng Jeremis na Bangag Junior diyan sa task force na 'yan para hulihin kayo na nag-share ng video ko? Bakit? Kasi gusto niya kayong takutin. Gusto niya po kayong wag na mag-share kapag may nakita kayo, kapag may nilabas si Cathy Binag later on. Gusto niya kayong takutin para hindi nyo spread ang katotohanan. Ayan mga kaibigan, no? Siyempre tinatakot talaga nila yan. Takutan yan takutan. Alam mo naman itong administrasyon natin, di ba? Takutan. Kasi nga, bakit yung mga nagsishare daw ng mga videos kakasuhan? May ganun na pala ngayon, pag nag-share ka ng video, kinakasuhan ka. Di ba? Kasi, alam mo, kaya sila pinagtatawanan guys, kasi nga sabi nila hindi daw totoo. Deepfake daw yung video. Pero bakit? Kakasuhan ka pag sinare mo. Akala ko ba hindi totoo? Akala ko ba fake yung video na yun? Pero bakit pag sinare mo kakasuhan ka? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, totoo pala talaga siya. Ngayon, paano nyo kakasuhan ang almost kalahating milyon na nag-share? Di ba? Paano nyo kakasuhan ng almost kalahating milyon na nag-share? Sige nga, huhulihin nyo lahat yan? Hahanapin nyo lahat yan? 1 million na nga siguro ngayon yung nag-share kasi ang views niya umabot na sa almost 20 million. So ilan na nag-share? Almost kalahating milyon. Kasi sabi nila guys, huhulihin daw yung nag-share ng video. Umabot na sa almost kalahating milyon ang nag-share Paano? Paano nyo huhuli yung kalahating milyon? Magkakasya ba yan sa kulungan? Magkakasya ba yan sa kulungan? Yung, Mariosip naman kayo, mag-isip nga kayo. Kung hindi totoo yung video, huwag nyo nang pakialaman. Hayaan nyo na ang mga tao. Kasi fake naman pala Fake naman pala yung video, deepfake, di hayaan nyo na lang. Bakit nyo pa hahabulin at kakasuhan? Ibig sabihin, totoo. Takot kayo. Kasi nga, totoo yung video, hindi fake.
Di ba? Ganun na po ang pag-analyze dyan. Nag-share din daw si yung mga nag-share daw, ikukulong. Ang dami nating ikukulong. Hindi pala ako nag-share, no? Dapat pala i-share ko para makulong din ako. Magsama-sama tayo sa kulungan. Ay, nako. Diyos ko naman talaga kayo. Ang gulo-gulo nyo. Palangga, tatanawin kang hero ng taong bayan. Pag inilabas mo si Voltes 5. Sabi ko sa inyo, 3 days, abalos, kayo lahat. Makipag-connect na kayo sa Amerika, dali! Yan 3 days pangalawang araw na ngayon, isang araw na lang, bukas. Binigyan po ng ultimatum si Abaloslos, mga kaibigan. Kasi nga, sabi niya, huhulihin daw niya yung nagpalabas ng video, kung sino yung original naglabas ng video. Inamin na ni Maharlika na siya naglabas So, binigyan niya ng 3 araw na ultimatum si Abaloslos. Abaloslos 2 araw na, isa na lang. Kailangan matupad mo yan. Kung hindi, fake kayo. Putang ina nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Ilabas mo na si Voltes 5. Madam, ilabas mo na si Voltes 5, di ba? Diba? Ang ganda pa naman niya, ang alindog niya, di ba? Bakit karamihan sa mga maalindogan like you guys, ang tatapang, no? Hindi takot matsugi o hindi takot magurgur. Bakit gusto pang gumastos ng buwaka ng Jenemis na Bangag Junior dyan sa task force na yan para hulihin kayo na nag-share ng video ko? Bakit? Kasi gusto niya kayong takutin. Gusto niya po kayong wag na mag-share kapag may nakita kayo, kapag may nilabas si Cathy Binag later on. Gusto niya kayong takutin para hindi nyo spread ang katotohanan. Yes, tama. Di ba? May point po si Madam. Takutan nga, takutan. Sige, takutan. Sabi ko sa inyo, 3 days, abalos, kayo lahat. 3 days Tandaan nyo mga kaibigan, ang binigay po na ultimatum is 3 days. Pangalawang araw na po ngayon. Bukas na po ang pinakahuli. Tingnan natin kung kakasa sila. Kasi nga, ang siste, ito daw si Maharlika ay dadamputin daw sa Amerika. Dadamputin daw sa Amerika. Kasi makikipag-coordinate daw sila doon sa United States Authority. Katulad ng FBI, o kung sino-sino pa yung mga authority doon, para daw imbestigahan itong si Maharlika. Ngayon, binigyan niya ng 3 days. Hanggang ngayon, wala pa. Pangalawang araw na. Last day na bukas. Los-los. Los-los. Last day mo na bukas. Sana talagang tingnan natin kung kakasa sila. Tingnan natin. Diba? Sabi nila Lynn Garcia, Sir Pudi, magsasayawan sa loob ng kulungan ng Voltes 5. Ang dami nun almost kalahating milyon. Wala nga silang pakain sa Bureau of Correction di ba? Sniper, no? See you in Bucor. Wala nga silang pakain sa mga preso. Huhulihin pa nila yung kalahating milyon na nag-share. Unghang nyo, ewan ko lang sa inyo kung totoo yung sinasabi nyo. Sige nga, paano nyo imbestigahan ang almost kalahating milyon na nag-share? Sige nga. Itcha-challenge natin sila kasi china-challenge sila ni Madam Maharlika Binigyan sila ng ultimatum tayo din mag-challenge din tayo sa kanila. Sige. Paano nyo paano nyo re-research yung lahat? Paano kanila hahanapin yung kalahating milyon? Maano pa yan nila yun, guys? Ang saya-saya sa Bucor, may Red Horse. Maglalabasan yung Red Horse in can. Thank you very much. Sabi ko, Galban, 1.5k likes. Sa mga hindi pa nag-likes mag-likes naman kayo. Napakatipid nyo naman mag-likes. Okay, maglala guys, libre po mag-likes, libre po mag-share ng video, at libre din mag-subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo mga kaibigan, no? Promise po, libre po yan, lahat yan, walang bayad. Okay, panoorin po natin to guys. Pag-connect na kayo sa Amerika, dali! Putangin na nyo, lahat na lang kayo pananakot, mga ginayupa kayo. Mga polis, lalo na kayo mga polis na hindi naman high-ranking officials, eto rin po ang gagawin sa inyo. Mga Katoliko, lahat ng religious group, eto rin ang gagawin sa inyo kung nagkataon na nasa posisyon po kayo. Kita nyo?
Bakit dapat itong gobyernong ito ay mawala na? Dahil sobrang power tripper, diktador, abusive. Hindi ba dapat matuwa pa itong mga taong itong si Abalos, itong pulis na ito? Ay, pulis, NBI. Yeah, NBI, Chief PNP, lahat sila. Magpasalamat pa sila. Dahil doon sa video na ipinakita ko yung mama, dapat imbestigahan talaga nila ito. Kung ito bang video na, ito bang mama na ito na sinasabi ko at sinisigaw ng mga taong Marcos, dahil yun ang perception nila eh. You cannot, what do you call it? Hindi mo pwedeng harangan ang mata ng isang tao. Okay, hindi mo sila pigilan ang silakbo ng kanilang damdamin at ng kanilang isipan. Na gusto niyang takpan, na wag na makita yung huwag na makita yung video na yan kasi yan hindi yan si Kuting, parang ganon, di ba? Mga kababayan, the reason why bloodless ang sinasabi ni Marcos Jr. na laban sa pulburon, baka nga, di ba? Hindi baka nga. Sila ang protektor ng pulburon. Nakita nyo, nasaan na ang alitagtag? Asa na ang driver na pinoteksyonan ni Abalos, naka-complete gear. May vest. Imagine mo, naka-complete gear doon sa FPDA Leaks. Ayaw na nilang pag-usapan. Tapos si Inday, Vice President, tanggalan ng security. Yan ang ano nyo mga palangga. Yan ang nakikita ninyo. So dapat magpasalamat pa ito mga ano na ito. Well, paano sila magpapasalamat? Wala naman sila nakukuha pera sa akin. Nasungal-ngal ko sa mga bunganga nila. Solvin nyo ang problema sa pulburon. Bakit nyo pinagtatakpan si Marcos Jr. ay hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses ang may akusasyon sa kanya? I will show you something. Yung dating partner, meron ako nakita dito. Dali lang. Mayroong may nag-post, may nag-send sa akin. Yung dating partner ni Florendo, yung Cathy ang pangalan, merong cryptic post. Feeling ko may hawak din to eh. Asan ang cryptic post niya? Ito. Okay, ito. Ano ba? Active siya. Oh my God. Cathy Binag. Ito ay dating partner ni Florendo. Alright? Anton ba? Basta Florendo. Okay. Ito baka nandito kay Cathy. Sabi ni Cathy, naiirita na ako sa nangyayari. Isa na lang. Bingo na kayo lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. Follow niyo siya. Cathy Binag. Ito. Matapang din. Ayan. Follow niyo siya. Tignan niyo, mag-abang kayo. Baka siyang maglabas ng Voltes 5. Follow niyo to ha. Ayan, shout out sa kanya. Although cryptic, hindi natin alam kung anong Voltes 5 ang ilabas niya. Ngayon, sabi niya, nakikita lahat ng Diyos. Bakit ko to binabasa? Kasi ito si girl, based sa nakuha kong information, naka-hangout niya si Bangag. Okay? Si Kuting. Nung sila pa ni Florendo, kasi magkakaibigan ito, di ba? So baka ito may maraming alam. Okay? Ngayon, sabi ni Cathy, God can give, but He can also take everything from us. That's true. Meron siya ditong pinost na yung unang cryptic na sana yun, yung kainitan ng pulburon. Okay, ang ganda ni girl. Okay. Okay, ito, sabi niya. Okay. Active siya sa politics ha? Okay. One day ago, sabi niya, teaser pa lang yan. Madaming bida. Oh shit. Kung i-analyze ko to. Narinig niyo yun guys, maraming bida. Sabi nitong itong sinasabi po ni Madam guys, kasi parang may hawak din siya na video eh. Hawak niya yung Voltes 5 at ang sabi niya maraming bida. Ibig sabihin hindi lang isang tao. Kasi ang nakikita natin so far, isang tao pa lang, di ba? Si Bangag, isang tao pa lang, yun yung una. So may 4 pa na video. Ngayon, ang sabi po ni Madam dito guys, maraming bida. Ibig sabihin, mga personality siguro yun. Di ba? May mga personality pa siguro. So malamang andun si Maria kasama. Kasi nga, maraming bida eh. Ang alam ko, 5 tao daw yun eh. 5 tao ang kasama doon.
Kung hindi ako nagkakamali, doon sa Rockwell. 5 tao. Sus, Mario Joseph, sino kaya itong 5 tao na to? Basang alam ko dyan, kasama dyan si Bangag, tsaka si Maria. No, sino pa yung iba? Sino pa yung ibang bida-bida? Alamin! Ang sinasabi ni Cathy Binag, siguro, oy Cathy, mag-ingat ka madam. Protect yourself, baka ipagurgur ka. Kung ano man itong ibig sabihin. Sabi niya, teaser pa lang yan. Madami, doon tayo sa kanya mag-abang. Baka nandun sa kanya yung marami. Sabi niya dito, how Coca-Cola destroys the body. Okay, yan yung mga pinost niya. Oh. Very cryptic. Puntahan niyo para updated kayo sa kanya. Okay, sabi pa niya, mag-post siya ng Proverbs. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. In our journey of receiving and letting go, may we seek God's wisdom to guide our hearts. Embrace the lessons in every season, knowing that His wisdom surpasses all understanding. Trust in His plan, for He knows what is best for us. Niniwala ako dyan. Only God. Okay? Only God knows kung bukas, makalawa, matitikman nyo na ang hustisya. Sabi pa niya, may nag-message sa akin, tinatanong ako kasi sabi nga nila, kapag makikisaw-saw ka na lang, yung meron talagang deeper connection sa circle. Kaya ikaw tinatanong ko if totoo ba to, sabay send sa akin ng video. Okay, may nagtanong daw sa kanya. Ang sagot daw niya ay, pa-Gcash na lang, sino mananalo sa highest bidder? Charot. Oh, wow. Nagjo-joke lang siya. Okay? Nagjo-joke siya. So, ano kaya to? Ano kaya ang abangan natin kay Miss Cathy Binag? O, sabi niya dito. Alright. Ano ba sabi niya? Okay, sabi ng lolan mo, okay, sabi niya dito, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Oh. Ang dami niya mga cryptic ano dito. May pinapatamaan siya. Wala siyang sinasabi, pangalan. Sabi niya, sana matulungan din ako at ang mga biktimang katulad ng cyberbullying, ng cybercrime, ng ganyan kabilis within 24 hours na mahanap yung gumawa ng negative account ko, post about sa akin. Kasi yung sa akin, 6 years na. That's true. Diba? Hinahanap nila yung, doon sa press, hinahanap nila yung nag-post daw ng video. Ako nga Sabi ko kanina, hindi na niya kailangan gumastos ng pera para hanapin kung sino nag-upload ng video dahil ako yun. Sabi niya, sensitive na issue sa akin ang pulburon at alcoholism. Ayaw ko sa pulburon at inuming alcohol dahil nasira ang personal kong buhay at relasyon. Relasyong pangpamilya at pagkakaibigan dahil dyan. Nakita ko ano ang epekto nito sa tao at paano ito binabago ang tao. Lalo na kung paano ka mag-isip. Yung mga taong minahal ko na naggamit nito at importante sa akin at pinagtatanggol at tinaya ko ang buhay at integrity at moral ko ay sila pa ang nang-api, ang nagbuli at nanakit sa akin ng emotional at physical pati sa buong pamilya ko. Naku, biktima yata ito sa palangga. Ang taong merong pulburon addiction at alcohol addiction, kapag kinontra mo at di nasunod ang gusto or nakuha, gusto nila ikaw na ang pasasamain at babalik ta rin. Pipestihin ka at guguloyin ang buhay mo parang nasa pian ng demonyo. Mag-isip at gumalaw, nawawala ng class at pinag-aralan. Kung siya, kung a-analyze natin yung sinabi niya, kung siya ay ex ng kaibigan ni Marcos Jr. na si Florendo, which is ayon sa ating source, ito ay talagang nakikita niya, okay, ayon sa aking source, di ba, na nag-message sa akin, na pwede talaga itong si Miss Cathy ay nakikita niya kung paano si Mimungot si Kuting at ang kanyang ex. Now, I challenge you, Miss Cathy, kung itong post mo, nagkataon lang ba ito sa pangyayari dahil sa video na inilabas ko? Palangga, tatanawin kang hero ng taong bayan. Pag inilabas mo si Voltes 5. Ayun! Ayun, mga kaibigan, tatanawin kang hero ng bayan pag inilabas mo si Voltes 5. Oh, alam niyo na kung sino si Voltes 5. Di ba? Maaring pa talagang magiging hero siya dito pag nilabas niya si Voltes 5. Magiging bayani talaga siya. Biro mo, ang tindi nun, Voltes 5, ilalabas mo lahat. Di ba? Ang tindi nun, mga kaibigan, pag nangyari yan, guys.
ilabas mo na si Voltes 5. Madam, ilabas mo na si Voltes 5, di ba? Di ba? Ang ganda pa naman niya, ang alindog niya, di ba? Bakit karamihan sa mga maalindogan like you guys, ang tatapang, no? Hindi takot matsugi o hindi takot magurgur. Ba't ganun pa man, mga kababayan? Simple lang, Marcos. Simple lang ang sagot sa pinag-uusapan natin. Magpa-hair follicle polvoron test ka. 'Di ba? Yan nga ang sabi ni Pangulong Duterte, yan ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Yan, napakahirap bang gawin yan? Gumagastos ka pa ng multimillion din sa mga kauri mong mga hunghang na mga itinalaga mo, gumagastos pa kayo ng milyon-milyon dyan sa task force ninyo. Kung simpleng hair follicle test lang, na $100-something lang naman dito, sabi ko nga, ako ay nagpa-schedule yan ng hair follicle dahil ilalive ko sana. Nung time na yun, kaya lang naging busy ako. Nandiyan, nagbayad pa rin ako. 135 yata. Kaya sabi ko, pag may time ako, pupunta ako, maybe mamaya, magpa-hair follicle test ako. Para ipakita ko sa inyo, hindi po ganoon kahirap magpa-hair follicle test. Bakit gusto pang gumastos ng buwaka ng Genemis na Bangag Jr. dyan sa task force na yan para hulihin kayo na nag-share ng video ko? Bakit? Kasi gusto niya kayong takutin. Gusto niya po kayong wag na mag-share kapag may nakita kayo, kapag may nilabas si Cathy Binag later on, gusto niya kayong takutin para hindi nyo spread ang katotohanan. Napakasimple lang mga kababayan ang sagot sa problema ni Bangag ngayon. Nataranta sila bago mag-SONA, sinasabi nila bakit daw sa Amerika sinyo ang video, bakit hindi? Dito ako nakatira and I am citizen dito ng bansa ko. Dalawa bansa ko eh. Pwede ka naman magmahal ng dalawa, di ba? Eh kayo nga dyan, nagmamahal kayo ng 10 gamit ang pera ng bayan. Hindi mahal eh. Nagkakabetski kayo gamit ang pera ng bayan, sumutsuk-tsak chenis kayo mga... Oh, by the way, may nalaman ako informasyon, may nag-message sa akin na congressman na dyan sa Pilipinas. Oh, ayon sa ating puting ahas, ang ginagawa pala ng mga walang hiyang ito, kapag araw ng SONA, okay, nag-check-in, nagre-reserve ng mga 5-star hotel dyan sa Pilipinas, okay, hindi lahat ng congressman, ng ilang mga hotel, siguro 50 to 60 hotels daw, after ng SONA, at nagre-renta ng mga kababaihan para tsuktsak chenis. Pero kahapon, mukhang nasira ang kanilang momentum sa tsuktsakan blues. See? Ayon sa ating puting ahas, imagine nyo mga palangga, ang pera ng bayan, gagamitin nila sa pag-check-in sa mga hotel, tapos mag-hire ng mga kababaihan para biktimahin ng kanilang mga makyohong mga yun. You get out, mga kababayan. Ilalabas na lahat. Oh, abangan natin yan. Voltes 5. Wait for your karma, Bangag. Oo, no? Makakarma din yan. So, abangan po natin ang karma, syempre. Ngayon nga, unti-unti na nga nakakarma eh. Di ba? Biro mo, sabi niya doon sa naalaala nyo guys? Di ba? Yung sinabi niya doon sa kanyang SONA, na merong 5,000 na flood control, flood control po, na accomplished daw mga kaibigan. 5,000 something na flood control na accomplished. Biglang binaha. Biglang nagkaroon tayo ng napakalakas na bagyo katulad ni Karina. Ayun. Asa na yung flood control mo? Ngayon, mayroon tayong breaking news. Okay, hinahanap natin yung flood control, di ba? Ito po ang kanyang sagot, guys. Ang sagot po ni Kuting sa flood control, binangga daw ng barko. Sus Marios. Maniniwala ba kayo? Ha? Sabi anong nangyari sa flood control? Binangga daw ng barko, sabi ni Kuting guys sa kanyang interview. Grabe talaga. Ha? Anong nangyari?
Bakit binangga ng... Sabi nito, basahin natin na, oh my God! Barko pala nakasira ng flood control natin. Can we make the barko company pay for the damaging billions worth of flood control? Oh. Sisihin niyo yung barko. Eh, sabi ni Kuting, binangga daw ng barko eh. Sino yung barko na yan? Sige. Oh, sisihin natin. Kailan magbayad sila sa damage control? Ibang klase, no? Akala mo uto-uto, parang ginagawa lang nilang uto-uto ang mga tao, eh, no? Sasabihin ba naman, binangga daw ng barko? Ang tanong ko, saan mo ba nilagay yung flood control? Bakit binangga ng barko? Itong flood control mo ba, bangag ay nasa gitna ng laot? Ay, Jesus Maria Joseph naman talaga. Magbibigay lang sila ng rason, mali pa. Sabay-sabay ang baha, iba't ibang parte ng Pilipinas. Tama ka, Palangga, mahalika. Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Yes, Yoni Bagman. Sabi naman ni Bert Enmil, sa bundok ilagay ang flood control para hindi lumubog sa baha. Eh, binangga nga daw ng barko eh. Grabe, ibang klase. I mean, pwede ka namang, alam mo, sino bang nagbigay sa kanya ng dahilan? Sino bang nagturo sa kanya? Sino ba ang nagsabi sa kanya na binangga ng barko? Sus Maria Joseph. Do you think maniniwala ang mga tao na binangga ng barko ang flood control? Ha? Anong klaseng barko yan? Gaano ba kalaki ang barko? Kasi kung bangka yan, hindi bugok nga eh. Sus Maria Joseph. Tapos, didepensahan pa nila yan. Kasi pwede ka naman magdahilan. Pwede mo namang sabihin na, pasensya na kayo ha, hindi po namin nagawa yung flood control. Pwede naman yung sabihin ganun eh. Bakit kailangan bang sabihin na, yung flood control binangga ng barko? Sus Maria Joseph. Napaka-BO-BO. Ay, nako. Sobrang BO-BO. Bakit kailangan ganon? Ha? Kailangan ba talagang mabangga ng barko yan? Oo, malamang. Malamang, nasa 5,000 siguro yung barkong bumangga dyan. Sabi naman ng Beta Galban, bangka siguro sir. Kung bangka yan, hindi yan masisira. Ay, nako. Yung flood control na sa Antarctica, Laring Garcia, grabe, layo nun ah. Kaya kayo pinagtatawanan eh. Kasi naniniwala kayo sa mga bulong-bulong. Naniniwala kayo sa mga bulong-bulungan. Ngayon, imbestigahan daw yan ng Senado. Ewan ko lang ha. Ano na naman kayang klaseng investigasyon na mangyayari dyan? Kasi ang sabi guys, iimbestigahan daw ng Senado yan. Yan na naman tayo sa imbestiga. Tapos wala na naman mangyayari dyan. Bakakon talaga. Tang si Kuting Adik, bakakon. Alam niyo ibig sabihin na bakakon, guys? Sinungaling. Bakit kasi kailangan niya pang sabihin ganun? Alam naman niya, pag sinabi mong binangga ng barko, parang feeling natin kasi inuuto-uto tayo para tayong mga bata.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!